Una, may nakatanggap talaga tayo ng maraming reports galing sa mga concerned citizens na may mga foreign nationals na nag-ooperate pa ng Pogo. Meron tayong tatlong matatawag na deponents and witnesses na dati ring nagtatrabaho dun malapit sa building na yon. Sa bisa ng search warrant ng isang Chinese national at mission order mula sa Bureau of Immigration, ni-raid ng mga otoridad ang isang Pogo operation sa ATI building sa Parañaque City kagabi. Tumambad sa mga operatiba ang napakaraming Pilipino at dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo sa ikalima, 6 at 7 palapag ng gusali. Nasa ikalawang palapag ang admin office nito. Sa kabuuan, umabot sa 465 na individual ang naaresto, 319 ay Pinoy, 137 ay Chinese, 3 Vietnamese, 2 Thai, 2 Malaysian, 1 Indonesian at 1 Taiwanese. Kabilang sa mga nahuli si Liliang Chen, isa sa target ng mga otoridad na may kasong estapa at internet fraud. You have the right to get an attorney, and if you can't afford, the government will provide one for you. You understand your right? Bukod dito, kabilang sa mahigit 100 Chinese na nahuli, 5 dito ang pugante sa China. Base na rin ito sa verifikasyon ng Chinese Embassy. Sabi ng PAOK, hindi tumigil ang operasyon ng Pogo na ito sa kabila ng tuluyang Pogo ban ng pamahalaan. Pero definitely sir, hindi ito small scale Pogo. Definitely no. So, sa ganyang kalaki, at saka 2 taon sila nag-ooperate, palipat-lipat lang, never silang tumigil. Yun ang sabi ng mga Pilipino, never silang tumigil sa 2 taon. Nung uminit sila sa Asiana, lumipat sila dito sa may malapit sa PTEC, sa ATI. Doon natin sila nahuli. Aminado ang isa sa mga nahuling Pilipina na online game ang kanilang ginagawa. Pero sabi niya, nag-a-assist lang sila sa mga kliyente. Kompleto sila sa permit gaya ng mayor's permit, barangay permit at maging safety inspection permit. Nakalagay sa kanilang permit ay leisure and entertainment, pero isa lang ang number of employees declared. Hahabulin din ang may-ari ng gusali na inuupahan ng nasabing Pogo. So, malaking pananagutan ng may-ari ng building na ito. Hindi natin nahayaan na yung may-ari ng building ay makalusot dito. Hindi natin siya palulusutin. May pananagutan po siya rito. Alam niya na bawal na ito. Inantay pa niya na abutin na ma-raid ito. Hindi iniaalis ng PAOK na mayroon pa ring malaking tao na nasa likod ng mga ganitong Pogo. Modus ng Pogo na ito ay sports betting, stock trading investment scam, lab scam. Target nila ay mga Chinese at Indian national. Ito ay isang lab scam room. Kumpleto ito sa mga props gaya ng mannequin, painting, mga alahas para ma-impress yung kanilang mga biktima at madaling mapaibig. 5 ang Pogo boss ang kasama sa mga nahuli. Sabi ng PAOK, sasampahan nila ng kaso hindi lamang ang mga dayuhan, maging ang mga Pilipino na nahuli. Nire-recycle lang sila, Ryan. Pag napapakawalan sila sa isang scam hub, matitigas ang ulo. Nagre-reapply lang sa ibang scam hub. So kinakailangan managunta sila. Makatikim sila ng rehas na bakal. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.